ginamit itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kanyang kandidatura noong tumakbo siya, nung kung ano man ang tinakbuhan nitong aklang kanal na to, bahala na ho kayo dyan. Ito, pakinggan ho natin. Game! A man once called Tatay Digong now stands before the Pero pagdating sa sound effects, talaga namang matindi itong aklang kanal na to. Pagka sumalansan ho ito ng issue, talagang madadaan ka sa napakalaki niyang boses kasi ano ito, bakulaw to eh. Di ba? Ano to, lalaki to na nagpahaba ng buhok eh. Di ba? Ano ho yan, na ika nga talagang delivery, tsaka talagang makabagbag damdamin. Akala mo talaga, totoo sinasabi. Ano ka na kasi Brad? Ilabas mo na totoong kulay mo. Huwag ka nang, sinabi mo na eh. Ilabas mo na eh, wala nang bawian. Ang problema kasi parang gusto mo pang wala na, touch mo Brad, touch mo. Gusto ba? Nakita ho natin ang pagbagsak, pagbulusok pababa ng following nitong na to, nitong aklang kanal na to. Kaya ngayon siguro, talagang napagtanto niya, anak ng tawa, kalahati pala ng nanonood at nakikinig sa akin, puro taga-suporta ni Digong. Kaya mainam na manghingi na ng paumanhin habang maaga pa. Brad, kaya babalayan sa mga nagpapanggap na taga-suporta ni Tatay Digong, ha? Loy. International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Ang tinutukoy niya kung ika nga ang hustisya, hindi daw ho luluhod sa kapangyarihan. Wala namang hustisya dyan sa ICC na yan. Anak ng Petrang Karapatan, nasa si Putin. Nasaan si, ano pangalan to, Netanyahu, nasaan yan? Ba't si Tatay Digong lang? Langya ka. Nakita mo ba yung ginawa nitong si Netanyahu dyan sa Nakita mo ba ang ginawa ni Putin dyan sa Yan ang problema sa inyo eh. Masyado kayong bilib dyan sa mga puti na yan eh. Hulihin nila si Putin at saka si Netanyahu, saka ako bibilib sa kanila. Power, will not kneel to power. O bakit hindi nila maano yung dalawa na yon? Sige nga. President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicholas Kaufman, has now yung para kang nanonood ng pelikula, tipong parang susugurin na yung tipong hideout ng mga kalaban eh. Pakinggan nyo appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should tempt... Ika, tanungin kita, aklang kanal. Sa tingin mo ba doon sa edad ni Tatay Digong, flight risk pa yan? Tanungin kita, langya ka. Bali-balita nga, di ba, namayat na siya. Nag-uulyanin na siya. Flight risk pa ba yun? Lilitisin nila yung mama, ni pangalan niya, baka hindi niya na alam. Walang niya ka, Regla Olivia, ha? Problema, wala kang ganun. Kahit anong gawin mo, di ka magkakaganon. Ang problema eh, di ba? Yung tipong banatan mo si Tatay Digong. Bala subasan. Sige. Kaya din ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. With compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides... Yan! Labasan mo kami ng article mo. Labasan mo kami. Anak ng toka. International law expert na rin ngayon tong si Regla Olivia. Anak ng Petrang Karapatan. That release may only be granted if the court is satisfied that if the court is satisfied, such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Kasi malaki ang bigay ng administrasyon ni Marcos Jr. diyan sa ICC para hindi pa kawalan itong si Tatay Digong. Ito ka. Ewan ko ha. Ito ho, pera-pera to. Itong ICC na to, pera-pera. Wala na ho silang wala na silang subsidiya sa Amerika. Marami na hong nag-alisang bansa dyan sa ICC na yan kasi pinapakita nila na napakabanal nila. Ika nga yung moral compass nasa kanila pero hindi naman
Pero yung mga mismong kasapi dyan sa korte na yan, napakaraming problema. Yun natin. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? Wala silang jurisdiction. Kasi hindi na tayo kasali. Naku, pati si Bibo pala, binanatan mo. Naku, walang yang aklang kanal ka. Talaga may kalalagyan ka. May talagang... Ito sa tingin ko, itong video ko na to, walang kwenta to kumpara dun sa mga ibang sasalansan sa'yo, Brad. Ayusin mo, ha? Ayusin mo, balita ko, ano na daw tong putotoy nito eh. Langya ka, ha? Kaya pala, ano ka, bigla kang bumahag. Langyang to. And words like, "we will never surrender him," echo louder than the pleadings of... Echo louder than the Anak ng... Ayoko na. Nangungunsumi na ako sa'yo, Brad. Ayoko na pakinggan niya ang iyong mga banat na yan. Kumbaga pinanood natin yan para maintindihan natin ang context. Kasi di natin pinapanood ang video nitong aklang kanal na to, sa totoo lang, ha? Di ko pinapanood. Kasi nung nakita kong pinopost ito ni Sir EB, sabi ko, sino ba tong aklang kanal na to? Bakit? Nung tinignan kong page niya, marami siyang followers. 1.6 million. Ganon. Karamihan dyan sigurado nasa Mindanao at saka Cebu area. Kasi nung una, ipinakita mo na taga-suporta ka ni Tatay Digong at kahit papaano nagbibisaya ka. Diba? Yung salita ng mga nasa Visayas at Mindanao, yung sinasambit sa yung bunganga. Kaya nakuha mo simpatsya nila. Hindi mo maintindihan na yung mga nasa lugar na yon, mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ano to kapag pagtingin-tingin ko kanina, nasa 1.4 million na lang. Mga kababayan, 300,000 followers sa loob ng ilang oras o ilang araw, napakalaking bagay nun. Ang tagal hong ika nga, kinayod, talaga namang pinaghirapan itong si Regla Olivia yung ano na yun. Yung followers niya na yun. Ito, tuloy natin. Ito talaga si, itong si Kuya, oo. We're okay here. Oh, yan. Yan ang problema. POB, tapos apology. Galit ang mga taga-suporta ni Tatay Digong sa mga peke. Galit siya. Nako! Sabihin ko sa inyo, galit. Talagang naglagay ka pa ng santo sa likod ng frame mo, para talagang makabagbag ng dami. Bakit wala ka bang sound effects dito sa video na to? Wala kang sound effects? Kaya idadaan natin sa pagiging religyoso mo. Hindi, religyoso babae. Religyoso lalaki. Lalaki pa rin naman yun kahit anong gawin yun Hello everyone, good afternoon and good day. You know, I was in Dumaguete the past 2 days. By the way, hindi ako siya nagsabi na lalaki yan. Ang Rappler, kasi tinignan ko yung itong sinong candidate for representative of Lone District of the City of Mandaue, Cebu. Tumakbo yang si Regal Alonzo Olivia. Ang kanyang pangalan, full name Regal Alonzo Olivia, first name Regal, middle name Alonzo, surname Olivia. Di ko alam kung yan talaga totoo niyang pangalan, Baka Jerry or Rafi o Brandon. Baka yun ang totoo niyang pangalan. Baka pangalan niya lang yan pagkagabi, hindi ko natin alam. Surname niya Oliva, alias Regal. Pinanganak siya noong June 18, 1988. Ito, nasa Rappler itong mga dokumento na to, ang kanyang gender dito male, kalalakihan, barako. Hindi ho yan. Hindi ho yan yung Regal Alonzo Olivia. Tingin ko pagka nag-apology siya, ganyan talaga nagiging mukha niyan. And I did not know the ramifications of what has... Yan ang problema Yung ramification, pahihirapan nyo pa yung mga kababayan nating manonood na hindi naman nakakaintindi ng mga salita na yan, pinapahirapan. Halimbawa si PH Update, malay ko ba ibig sabihin ng ramification na yan? Ayusin mo, magsusorry ka na nga lang. Yung maiintindihan na namin. Happened and what I previously posted
on a POV. Para But before anything else, para magtunog matalino, no? Ramifications. allow me to begin with an apology, a very sincere one. To those who may have been hurt by the words and phrases I used in one of my previous POVs when I discussed about the appeal of former President and incumbent Mayor of Davao City, Rodrigo Duterte, in the International Criminal Court. I admit it was poorly written. Maybe Hindi, ano poorly written? Ang ganda-ganda. Anak ng toka, poorly written pero yung delivery 10 out of 10. Oh, poorly written ba yan? Council. The ICC is not blind. Brad, wag mo kami lokohin. Hindi poorly written. Talagang pinagandaan mo. Anak ng toka, ipapublish mo dyan sa ano mo, dyan sa Facebook page mo ng poorly written. Abogado ka? O nagdadahilan. Markado ka na. Kahit anong gawin mo. Para sa mga nakapalo pa dito sa Bakulaw na to, mag-unfollow na kayo ha. Sa mga subscriber ko dito sa PH Update, check nyo yung FB nyo. Tapos i-type nyo yung Regal Olivia. Oh, yan. I-type nyo yan, lalabas yan. Pag nakafollow kayo dyan, mag-unfollow kayo dyan sa Bakulaw na yan. Aklang Bakulaw yan. Oh, di ba? I was tired, maybe I wanted to sound poetic, or maybe I just wanted to stir conversation. And yes, I got what I wanted. Yeah. The discussion happened. But most of it, sadly... Masaya ka naman sa nakuha mo. Imbes na ginagawan ko na reaction video yung mga nangyari sa Senado ngayong araw. Anak ng toka, pag mumukha mo nakikita ko, sa totoo lang, asiwa ako dyan. Pati dyan sa herdo mo na yan, hindi natin malaman na binugahan ng ano, di ba? Ano ba pinampapain mo dyan? Langya ka. Parang malagkit eh. Hindi gumagalaw eh. Spray net. Oh, di ba? Baka meron siyang salon. Tapos yung ano, ipapahid niya sa ulo niya. Langyang yan, di ba? Yung gel yan, di ba? Kala mo ha. Marami akong kaibigang akla pero hindi sila mga aklang kanal. Mga meron silang nga prinsipyo paninindigan. Madam, alam mo kung, ay, sorry. Baka ma-offend ko yung mga kababayan nating merong boobs saka merong talagang merong kargada. Ikaw wala ka naman gano'n, pinalagay mo lang yan eh. Nakaka-offend kasi yun eh. Di ba? Bago kayo ma-offend, kayo, ikaw, oy, langya ka ha. Sige, tuloy mo. Became personal. It became a flood of ad hominem attacks. Bakulaw. Aklang kanal. Ano nga dominem? Wala kang pakialam dyan. Basta ikaw, manggagamit ka, period. Ginamit mo si Tatay Digong, pataas-taas ka pa ng kamay. Patanggol-tanggol ka pa kay Tatay Digong. Baka nagkita kayo nitong si Imelda, maya-maya binabanatan mo na si PRRD at saka itong si BP Sara. Lunya ka ha. Now, what do we mean by ad hominem? It's when people attack. Pero huwag ka iiyak ha, walang iiyak. Anoan lang, paliwanagan lang pero walang iyakan ha. Attack the person and not the argument. Yeah. Instead of saying, I disagree with your point, they say, I don't like you. Or instead of saying, hindi ako agree sa point mo. At ayaw kita, pwede bang sabay? Ayaw kita. Hindi ako agree sa point mo, pero ayaw kita at the same time. Or instead of answering the message, they attack or they kill the messenger. Answering the message, walang jurisdiction ng ICC. Kasi hindi na tayo kasali. Naintindihan mo, Aklang Kanal, abogado ka pa naman. Diba? Abogado ka pa naman at yung punto na hindi man lamang binigyan ng due process dito sa ating bansa, yaang ginawang pagkidnap na yan kay Tatay Digong, hindi mo tinalakay doon sa video mong walang kwenta. Nandito lang naman ako, kaya baka sinasabi, kung bagay PH, ba't kung walang kwenta yun, ba't mo pinagawa ko sa'yo ng oras? Binanatan niyo si Tatay Digong eh. Nagbabiral tong bakulaw na to sa social media, kaya banatan na natin. And
When that happens, the real conversation dies. Hindi. The space for both truth becomes polluted and hatred. And that is not how civilized, intelligent people should argue. So let me say this again from my heart, from the bottom of my heart, I am sorry. I am sorry to those who felt offended, to those who felt hurt. That was never my intention. But let me also be honest. I never attacked anyone personally. Yeah. I only shared my legal reading, my perspective. And I stand by that. Yeah. Because when I Kung talagang pinaninindigan mo yan, huwag ka magpa-sorry. Walang niya kang bakulaw ka. Kung yung pala pinaninindigan mo, tuloy-tuloy mo lang yan. Wala nang problema sa akin eh. Actually, kung hindi to nagpa-sorry, baka di ko pinapanood tong video ng bakulaw na to ngayong mga panahon na to. I speak from the lens of law, not loyalty. Hindi. Ang amin dito, nagsasalita kami doon sa ika nga, base doon sa kung ano ang alam naming tama. Kasi yung mga abogado, mali na nga dito, tama pa rin dito, tama dito, mali naman dito, ganyan sa abogado. Pero tayo dito, bilang hindi taga-suporta, doon lang tayo sa ika nga pula is pula, itim is itim. Meron tayong korte, bakit hindi dito linitis? Wala nang jurisdiction, bakit pa pinadala sa Daig Netherlands? Ako nyo ba? Hindi dahil sa loyalty yun. Dahil yun sa lohika. Ngayon kahit abogado ka pa, kung hindi mo naiintindihan yun, ang sarap mong konyatan sa, ay wala ka na nga palang ano no. Yan. Langya ka. In the past, Papanoorin nga ni Regla. Wala kang ganon, wala kang ganon, Brad. Anong madam? Baka ma-offend yung mga totoong babae dito sa aklang kanal na to. Ang ganon. At kailanman di ka magkakaganon. Oh, di ba? Malamang pagka sumobra ka sa kaka-English, manosebleed ka, yun lang ang dudugo sa'yo. Sobra sa English ha, manosebleed. Wala akong sinasabing kung ano man ang mangyayari sa'yo. Baka... days I have been called many things. DDS, DD shit, BBM, Pinklawan, Dilawan. Oh, gaya. Alam niyo sino yung mga hard hitter dito? Yung mga taga-suporta ni Tatay Diggs. Mga Pinklawan, Dilawan, mga ulak utak eh. Yung mga Talyanista sa Imada, mga bayaran niya. Iniinda mo lang naman yung mga birada ng mga taga-suporta ni Tatay Diggs. Aminin man natin at hindi bakulaw. Pero kung yung mga Pinklawan, babanatan ka for what? Enjoy sila dun sa ginawa mong video. mga Talyanista sa Imada, mga kagrupo mo yun, ba't sila magagalit sa'yo? Ngayong mga panahon na to, nasasaktan ka lang sa mga banat ng mga Duterte supporter. Diba? Ultra pink. Bakulaw ka. As if thought must always have a color. As if truth must always take a side. I have been bashed, cancelled, unfollowed, and condemned not for lying but for thinking differently. Hindi thinking differently yung ginawa mo. Ang ginawa mo, ika nga, nagladlad ka, Brad. Nagladlad ka, ilinabas mo ang tunay mong kulay. Alam mo, nung una mong ilinabas yung pagiging aklang kanal mo, ganun ang ginawa mo doon sa video mo na yun. Hindi mo ba hindi yung pakiramdam ba, hindi ba kalintulad? Nung bang nagladlad ka na isa kang butterfly, yung pakiramdam ba nung paglaladlad mo na isa kang Pinklawan na Talyanistang ensaymada, hindi ba kalintulad ng pakiramdam? Hindi ba, bakit, di ba? Malita ako, di ko alam ha, di umano pinaputol mo pa yung patotoy mo. Dapat ininibing mo nun si Junjun tapos pinagawan mo ng lapid ha. Kawawan Junjun. Sorry dun sa Junjun nito. Wala na, sorry ka na lang. Napunta ka sa maling tao. Sorry, Junjun. And yes, even the governor of Cebu has joined the fray, reducing me to name calling. That is... Nako yan si Pambari 4, diskumpiyado din ako yan.
ika nga, oras lang, ika nga. Baka, ano rin ho yan, baka magladlad din. Diba, Barquadro? Kasi sinusubaybayan ko yan si Sir EB eh. Pero okay naman, marami tayong kasama. Parang ganyan rin nang may si, ano ba papangalan natin sa kanya? Reggie Olivia. Di ba si Reggie? Ganyan din naman si Reggie, di ba? Noong una. Oh, suporta, tapos maya-maya, maglaladlad din pala. Painful and derogatory, especially if you are not from my community. But I will not respond with anger. Sakit, gyud. Sakit. Linood. But I will not exchange insult for insult. Because the mark of a civilized society is not how loud, how loud we curse or we curse those who differ, but how calm we remain when others throw stones. That's why I tried to become my social media team were like crazy already. But I said, calm down. Hindi pa nila napapanood to. Isend mo sa kanila to. They were crazy because my followers already plunged. And I said, it's okay. It's okay. We started with... Kung it's okay pala, edi, ba't mo ginawa tong video na to? Tanga ka ba? Langya ka, ano yung piluka? 21. To plunge it down and to have it go down, it does not matter because that's not my advocacy. I have never in my wildest dream thought that I would reach this social media peak. Kasi nga, ginamit mo mga Duterte. Kaya ka lang naman fina-follow dahil yung mga point of view mo, yung mga POV mo, anak ng Petrang Garapata, na kung saan ay nakabaling sa mga Duterte. Hindi mo naiintindihan. Tayo ba dito sa PH Update? Sa tingin natin, 1 million subscriber ho tayo. By the way, sa mga bumabati, maraming salamat ha. Tayo ba sa tingin natin, nagawa natin to dahil napakahusay natin? Hindi ganun yun. Nandito tayo sa punto ng ating channel na to na ganito karami yung subscriber dahil yung sinasabi natin yun ang mga gustong sabihin ng mga nag-follow sa atin. At karamihan mga taga-suporta ni Tatay Tikong. Ika nga napagbigyan lang tayo na tayo ang malagay dito sa ganitong posisyon. Pero hindi dahil sa atin, dahil sa ganito tayo, ganyan tayo, hindi. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron tayong isang pinanim. Yun ang common denominator natin. Dito sa political vlogging, hindi ho ito kagaya ng ang tag dito ng vlogger ka o artista ka. Artista ka, ipo-follow ka dahil artista ka. Meron ka nagawa na isang bagay na nagustuhan ng mga fan mo at bumilib sila sa'yo. Pero dito sa vlogging, lalo na dito sa political vlogging, ano ho ito, prinsipyo. Ngayon pagka nakita ng mga viewers, yung prinsipyo mo, pinagsasaluhan nyo ang iisang prinsipyo, malamang sa malamang ipa-follow ka kasi lahat naman tayo dito nobody. Hindi naman tayo kilala Kumbaga, yan ang saloobin ko. Aba, gusto ko sinasabi ng mga ng vlogger na to. Aba, taga-suporta pala siya ni Tatay Digong. Makapag-subscribe nga sa kanya. Masuportahan ko nga siya. Para mas marami pong makarinig sa mga sinasabi ko. Yun lang ang dahilan. Ngayon kung bakit lumalaga pa, kung hindi mo pa rin naiintindihan, iuntog mo ulo mo sa semento. Langya ka. My goal in life was just to have at least 25,000 followers. So you may disagree with me all you want. You may not like my POV. Mag-unfollow na daw ho kayo sa kanya. Siya na nagsasabi. Everyone, let's unfollow. But please, never resort to ad hominem attacks. Bakulaw, aklang kanal, bakulaw. Hindi kasi kanina, doon sa unang video, sinagot ko na lahat. Yung unang video, sinagot ko na kung bakit mali yung argumento nito doon sa pagkakakidnap kay Tatay Digong, di ba? Dalaw lang yan, walang jurisdiction at hindi binigyan ng due process. Tapos sa usapan, ang bihira kahit hindi abogado, naiintindihan yun Nasa Pilipinas ka, gumagana justice system. Litigation sa Pilipinas. Papadala sa The Hague, walang jurisdiction. Dito sa litigation. Ano to ko Nil to power, nil to
justice. Kabalbalan mo. Iuntog mo sa ulo mo sa simento para matauhan ka. Hanggang ngayon confused ka pa rin. Pati, ano ka, Petrang Karapata, hindi lang pala sa gender ka confused. Pati sa mga pagiging political leaning mo, confused ka din. Nangyaka, Reggie naman. Please. Di ba? Kung ganito ka, ganun ka tapos usapan. Kung ikaw ay lalaki, lalaki ka. Kung ikaw ay aklang kanal ka, panindigan mo. Kung ikaw ay pinklawan ka. This is not how justice works. This is not how intellect survives. Kung ang intellect ganyan na lang, kayo na lang, magsama-sama kayo ng mga intellect nyo. Ayoko na maging intellect kung ganyan pala yung intellect na sinasabi nyo, mga buwisit kayo. If you wish to unfollow my page, do so freely. Yo. You are free. As free as I am to express my truth. I give you that freedom. Give me my freedom as well to say my POV. Go ahead. Sabihin mo lahat ng POV mo, wala kang pakalam. Okay? Wala kang pakalam dyan sa POV mo na yan. Pero dapat, dinabas mo video, re-reactan namin yan, tanggapin mo outcome. Hindi yung iiyak-iyak ka dyan. If you disagree with what I say, then disagree with Gusto. Debate with me, reason with me, challenge me. But Nagre-reason ako. Kita mo yung mata na yan, lumaki na yan. calling me names will not change my convictions. Because conviction built on principle. Conviction built on principle will not break under pressure. Principle will not break under pressure. Ano, principle will break under billions, ganon? Under billions of money, under millions of money. Long yun. And even if I am unwelcome in your fold, I will continue to educate. Even if I have to speak to only a few, to the littlest group who are still willing to listen, I will continue. Continue lang. Because as long as there is someone willing to learn, my advocacy lives on. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, Brad. Ang problema Oh, yan ang problema. Pagkatapos mo bumanat-banat ngayon, iiyak-iyak ka. Now let's go back to where this all began. Ano mo na tubig? President Rodrigo Roa Duterte did not surrender himself to the International Criminal Court. Lap, it's too late. You're finished. You're done. He did not surrender. Oh, yan. He was surrendered, kidnapped. And in that act, the current administration did not only give up a man, Tigilan mo yan, Brad. Hindi kami nabibilib. Yung mga ganyang klaseng litanya, pangkanal yan. Diba? Ba't di mo isinama dun sa point of view mo? Bakit hindi mo sinama dun sa ICC, #ICC, #PRRD Duterte, #Regal POV? Dapat isinama mo yan. Para talagang kwentas klaras tayo. Hindi. it gave up a part of our sovereignty. Under Philippine law, Yan. that act is illegal. No Filipino can be transferred to a foreign tribunal without a valid treaty, without Senate concurrence, and without due process. That is why Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte was correct when he filed criminal charges against those responsible for the illegal arrest and surrender of his father to The Hague. Sakto to. Filing kaso itong mga tauhan na si Remulla ang Wala na. Wala na, Brad. Tapos na. Sige na, ilabas mo yan. Labas mo sa mga mo ng loob mo. Pero, ito sinisigurado ko sa'yo.
Markado ka na. Ngayon siguro na-realize mo na, grabe, ilang oras pa lang, 300,000 na wala sa followers ko. So kung 1 million ako, 400,000, ilang araw lang to, baka balik akong 500,000. Pero hindi na bababayan ng siguro 500,000. Pero pag nagtulong-tulong ang mga Cebuano, karamihan puro Cebuano viewers itong bakulaw na aklang kanal na to. Alam mo kasama lamang, mga Dabawenyo, tsaka mga, mga Cebuano, mga taga Visayas. Kasi yung mga niyan, ibang content niya, yung dialect Visaya. O kaya malamang galing doon para sa mga taga-suporta ni Tatay Digong na taga Visayas, mga kababayan ho nating OFW, kung may kamag-anak kayo naka-follow dito sa aklang kanal na to. Ngayon pa lang ho, inaanyayaan ko na kayong i-unfollow yung bakulaw na yan. Suong Rimulya, si Torre, BBM, di pa na ma-file ang kaso pas BBM karon. Si Anyo, and ba't si Putin isasama mo? Lagyan lang si Putin dyan. Ever was Teodoro filed cases against them because they were the ones responsible in the kidnap and the illegal arrest of his father. Diri sa Pilipinas filing ninyo kaso because justice cannot exist by breaking the very constitution that defines it. Ba't ngayon constitution? Meron ka pang, ba't ibang-iba na yung tono mo? Doon sa video mo na POV mo, kesyo yung power hindi magninil sa justice na meron ka pang, ano ba yung salita nitong mga aklang kanal na to? Meron ka pang ganung hanas di ba? Yeah, But now, let's shift our view from the perspective of Philippine law to the lens of International Criminal Court. Under the rule... Ba't natin papalitan yung lens natin? In the first place, wala nga jurisdiction. Bakit kailangan natin pag-usapan dito yung under the law, under the international criminal? Wala nga jurisdiction. Anong kanto ko Kahit anong gawin mo dyan kung walang jurisdiction, wala. Statute, the ICC will only intervene. They will only intervene if a country's judicial system is unwilling or unable to genuinely prosecute. Meaning, if justice is truly working in a state, if justice is working in the Philippines, the ICC should stay out. But in the eyes of the ICC, now transfer your eyes, ayaw na mo sa Pilipinas, adto mo sa ICC, the Philippines failed the test. They saw a judiciary that functioned on paper but not in faith. They saw investigations, yes, na-investigasyon, but without trust. They saw process, yes, but not conviction. That is why the ICC moved. They investigated. That is why they issued the warrant of arrest. Because in their eyes, our justice was not working as it should. Wala nga silang jurisdiction in the first place. Anak ng toko, ba't ganyan, di ba? Okay lang sana kung sasabihin mo yung mga ganyang klaseng litanya, isama mo din yung mga linabasan nila ng warrant. Bakit mapanggang ngayon hindi pa nahuhuli yung mga individual na yan? Kasi nga, hindi sila kinidnap at pinadala ng kanilang mga bansa dyan sa ICC na yan. Diba? Subukan nilang gawin yun. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan sa headquarters sila dyan sa Netherlands na yan. Diba? I'm not saying it was not working, but in the eyes of the ICC, it was not working. Now let me take you deeper into that lens. Transfer, go to the lens of the ICC. You will never understand where Tatay Digong is now if you will not go to the lens of... Langya ka, wag ka nga makatatay-tatay, baka tanggalin ko yung gel na linagay mo dyan sa buhok mo na yan. Langya ka nung tatay-tatay. Wag ka makatatay-tatay hindi ka na magiging tatay, yun lang. Problema, at hindi ka rin magiging nanay. Diba? Meron dito sa buhay na to, meron kang dalawang choice. Diba? Magiging tatay ka o hindi ka magiging tatay at all. Hindi ka naman pwede maging nanay. Yan ang problema sa'yo, bro.
of the ICC. Disenfranchise yourself for a moment from the laws of the Philippines. Shift your sight to the Rome Statute, because that is what is holding Duterte right now. Because in the ICC's view, no matter how we insist that this is illegal, they already have Duterte in their custody. And under their rules, once a person is detained, jurisdiction attaches. Wala na na-prison na nila sa digong. Unsa pa may atong buhaton? Masigil tag-syagip din is Pilipinas. That is the truth. We must first understand before we can plan how to fight back. That is why defense lawyer Nicholas Kaufman, Duterte's counsel, did not question jurisdiction. He knew the battlefield had shifted. Dili na sa Pilipinas ang gubat karon. Adto na sa ICC. So he built his plea around, number one, age. That Duterte is 80 years old, medical condition, that he had cognitive decline, memory loss, and number three, humanitarian grounds, compassion. Compassion for being an aging leader who served his country. But the ICC judges asked one thing, usaragyud, if we release him with temporary liberty, will he return here to be heard? And when they saw the rallies, the slogans, and the shouts of kinidnap si Duterte, and we will never surrender him again, from his daughter. Parang wala naman sinabing ganun si BP. BP, pinipake news ka nitong si Reggie. Nami-make news. To them, that spelled flight risk. And that is why the application for interim release was denied. Now, allow me to revisit the words that started all of this. Ako maguding nasulti, ako ding nasuwat. A man whose record is defiant. A legacy marked by thousands of killings. He didn't accord Di ka pa talaga natuto ha. Gusto mo pa umisa. people due process. Sa patong. Noong siya ay nasa Malacanang, marami ang walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands up before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all. That's what I remember that I have said. And that is where the fury of the DDS supporters was stoned. Masakit ba? Kung masakit, umaray ka. Wala nang problema, Brad. Kung masakit, umaray ka. Tama yung ginagawa mo na yan. Sila, DDS lang naman talaga hard hitter dyan eh. Yung mga ensaymada at talyanista, wala namang kwenta yung mga yan. Tag dito, mga ensaymada, talyanista, pinklawan din. Walang kwenta mo man. Wala namang utak yung mga yan. Nasasaktan lang naman ho yan sa mga Duterte supporter. Tapos sumama ka pa PH update, ang dami nang bumibira sa kanya. Diba? Tapos nakisangkot ka pa talaga. O sige, malapit na natin tapusin to. Upon me. Yung video, hindi yan si si Reggie. Those words, I understand now, they hurt many. I understand. When I reread and reflected on it, it hurt. Yan. Ako po, nasakitan lang ko sa akong gipangsuwat. Ba't apa yung video mo? Kung nasaktan ka pala, ba't apa yung video mo? Pinubola mo na naman kami. And maybe I could have written them better. When I said defiant, I mean resilient. Never have we seen a leader who was so defiant to the international community. Iya dun gikontra ng Amerika pag presidente niya. When I said a legacy marked by killings, I was quoting the prosecution's argument, not stating a fact. It was the prosecution's argument. And that is why naikaso karon sa ICC. And when I said he didn't accord due process, I echoed the accusation. That was not my judgment. And when I said now he stands before a court that listens patiently, what I truly meant was this.
for the first time, the very man accused of denying due process, he was accused that he denied due process in the Philippines when he was president. But now he is given the full measure of it. Yan. Ano ba point mo? Para palalamin yung yung debate, yung argumento, yung diskusyon. Hindi eh. Linulubog mo lang sarili mo, Brad. The very fairness he was said to have denied, he now receives completely. And that perhaps is where justice finds its quiet irony. The irony being that even in the hands of those who condemn him, he is still treated with a due process he was once accused of withholding. Ingon anak kamaayo ang balaod. In due time, ika nga, marami ho tayong pagkukwentuhan dyan sa mga aligasyon kay Tatay Digong na yan. Kasi sa mga mga kasama natin na nagtatanong kung bakit sa mga nakalipas na araw, andalang ng upload natin. Kasi nagpunta ho tayo ng Davao. Yan, di ba? Grabe ho yung lugar ni dati Pangulo Rodrigo Duterte. Sobrang nag-enjoy ho tayo. No? Pumasyal ho tayo, nakita ho natin yung na kingdom. Yung napakalaking gusali na itinayo ng KOGC. Napakaganda ho. Punta ho tayo dyan sa mga magagandang lugar dyan sa Davao City, no. Sa susunod, bala ko natin magpunta ulit dyan, pupunta tayo dyan sa Samal Island. Yan. Kaya, pero yung mga mga urban legend na kwento ng mga taga ron, tsaka solid ho. Ano lang ho tayo, na-amaze ho tayo na meron palang lugar sa Pilipinas na ganun kaganda at ganun kalinis. Yung mga tao, ang babait. Ang babait ho, sa totoo lang. Ang babait ng mga tao dun. At yung pag-welcome nila sa mga bisita, sila yung pare-pare sila, yung tipong alam ho nila kung anong nangyayari sa ating bansa, alam ho nila kung anong klaseng kalukuhan ang ginagawa ng administrasyon na to. Ika nga malalim ho sila sa pag-intindi sa nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. Sa mga na mga video siguro, pag-usapan natin yan. Kung anak pud kabugat ang hustisya, I talk in the language of the law. And I was not mocking. That is not mockery. That is faith. Faith that even when politics shouts, the law still listens. You know, I like the learnings and the knowledge I've read from Sas Rogando Sasot. She said, Duterte is the first Asian leader to be brought under ICC jurisdiction. And that is a problem, or that is a concern, because maybe the judges in the ICC would like to prove something. First Asian, because for decades only African leaders were tried. Sudan, sa patugid to Congo, Ivory Coast, all African nations. Now the ICC reaches its tentacles to Asia. And the Philippines becomes the testing ground. In Southeast Asia, Cambodia na lang nagpabiling na membro sa ICC. But we were a member before 2019. So that is where the 3 counts of the cases filed against President Duterte lie. When he was in his early days as mayor, when he was the first 3 years of presidency, and up to 2019. Sa Philippines, but this does not, sa Philippine, ICC saw only 2 persons being justices or judges in the ICC. Justice Raul Pangalanan and former